nagsimula yung buong training, wala talaga akong kaalam-alam, as in zero. Never naman ako naka-attend ng any rescue training, any rescue seminar before. After the intensive rescue training, I can say that I have conquered my fears and limitations as a news anchor. Mas mapapabuti yung ating pagbabalita ngayon na alam ko na kung paano makatulong sa ating kapwa. Monica Veralio, trained rescuer and news anchor, UNTV News and Rescue. This program is brought to you by Golden Oats. Love your heart. Good morning. Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon. Whether tagulan o tagtuyot, may weather tayong nararamdaman. At may epekto sa atin yan. Lalo na ngayon na pinag-uusapan pa rin ng climate change. Medyo every year po, may mga dumadaan sa atin ng mga sakuna. At kasama na dyan yung mga panganib na nakaabang sa atin at isang iniintay ang sinasabi nga hong the big one. Kung lilindol ng malakas, lalo na ho dito sa Metro Manila, marami ho tayong mga pangamba na gusto natin ho na mabigyan kahit papaano ng lunas. Dapat naman alam din natin kung ano ang ating mga initial reactions, and of course, meron hong ginagawa ang mga ahensya na namumuno dito para ma-caution yung impact kung sakasakali na mayroong mga kalamidad na tatama sa atin. Dahil alam naman ninyo, gusto man natin o hindi, there is a big possibility na mangyari po ito. Dahil in the past, meron nang mga disasters din na nangyari sa atin. Para mas maliwanagan naman natin kung ano ang iba't ibang mga preparations natin ngayon, lalo na sa pagpasok ng Duterte administration na pinapalakas at pinahihigting din yung 911. Makakasama po natin ngayon Director of the Office ng Civil Defense at Executive Director din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Let's welcome to the program Undersecretary Ricardo Halad. Sir, good morning po. Welcome, sir. Please. Yes, sir. Let's get it straight. Kayo po'y dating militar. Yes, sir. At ngayon ho, nagkaroon na kayo kaagad ng initial assessment sa dinatnan po ninyo sa NDRRMC? Even before, I assume mga 3 weeks before, binigyan na ako ng orientation doon sa OCD. Tinulungan tayo ni Yusek Pamat, former OCD administrator. Yes, but even before nasa militar kayo, nakikita na ninyo yung mga iba't ibang bagay na siguro problema natin in facing disasters. Kasi meron din naman kami experience sa military. Yes, yes. Responder ang mga tropa natin. So as battalion commander and brigade commander, so meron akong experience in responding to disaster. Ano ho marching order nyo ngayon sa presidente dun sa pagkakalagay sa inyo dyan? Yung una niyang sinabi dun sa first cabinet meeting last June 30 is yun nga, yung mabilis na reaksyon. So, prepositioning of goods. At meron namang ginagawa dyan tayo, prepositioning also of the response assets. So, yan ang nakita kasi niya sa experience niya doon sa Tacloban. Yes. He was the first among those who responded to assist Tacloban, And isang nakita niya is yung mga areas outside of the red area na sinasabi doon sa ating protocol, yung hindi directly maapektuhan, dapat yun nakaprepare to assist the beleaguered area. So
Parang meron ng malapit doon sa Yeah, area oo. kung sakasakali. But the problem is kung tinamaan lahat. Ano yung mga ganun na. Ma-identify naman natin yan doon sa warning system natin. Meron na tayong doon sa Oplan Listo kasi naginawa ng DILG, merong certain yung tinatawag nila diyan na hotdog, no? Dadaanan ng bagyo. So Yes. merong area that they designate I think 50 kilometers from the center. Na yun talaga yung red area, kailangan red alert sila diyan, ano? Yes, oo. Yan yung directly maapektuhan. Meron ding next is I think orange. Yan, medyo malaylay yun, di ba? So yung ating response assets should be in place kung ganung malakas talaga na bagyo, di ba? Huwag doon sa gitna kasi apektuhan din sila. Yung pinakamahina ang yun. tatamaan. Medyo malapit-lapit, di ba? Yes, yes. Oo. So that kung sakaling dumaan yung bagyo na katulad ng Yolanda, nandun lang sila sa malapit. May pattern ba yun, sir? Meron ba yung pattern na parang itong path na to, dito most of the time dumadaan? Hindi ko maano. Kasi parang, kumbaga, parang syempre, every iba-ibang nature niya, iba-iba yung ihip niya. Parang baka itong ano na to, itong dumaan na bagyo, dito siya dumaan. Pero sumunod doon naman sa kabila, which is yun naman ang nalagyan natin ng ano. Parang medyo mahirap i-identify kung saan tayo po position, hindi ho ba? Ang eksperto dyan, siyempre, yung taga-Pag-asa. Yes, correct. But just the same, sir, ano ho ang basis ng presidente? Ba't kayo dyan po inilagay? Ba't kayo kinuha? Nandun ako sa team niya kasi, even last year. So, Okay, so ano ba kayo? Kaibigan, kabarilan, kabila pala yun. But just the same, kasi ang presidente naman is very open na, hindi, kaibigan ko talaga yan. Kakilala ko talaga, nakasama ko talaga yan. That's the reason why sila nilalagay ko. So, saan kayo doon, sir? nakapagtrabaho lang sa kay Mayor last year. So, talagang, ang haba ho ng ano niyo sa kanya, ilang taon po kayo sa kanya? Ano lang naman? Short period? Last year lang, short period. Last year before. pala. Okay. Around April, I think. Oo. But you are burdened with a very big responsibility. Alam po natin, lalo na ngayon, ang Pilipinas talagang hindi lang bagyo. May naabangan tayo na lindol, di ba? Every now and then. Ano ang nakikita ninyo dito sa dinatnan ninyo na dapat i-move agad at baguhin? Unang-una is yung capacity ng OCD, ano. So, and of course, tinutulungan din natin yung capacity naman ng LGUs. So, okay. Mga training programs diyan. Isa yan sa mandato namin. By way of training, ano. And yung prepositioning naman ng aming goods. We are mandated to procure mga family packs and non-food items para makatulong naman doon sa DSWD na magbigay ng mga marami kasi mga pangangailangan ng ating mga evacuees sa evacuation centers. Correct. So meron kaming binibili ngayon ng mga non-food items, but it takes time yung delivery kasi we go to the process ng batas sa procurement. So through public bidding, ang problema diyan is medyo yung kakayahan ng OCD medyo mahina dahil malaking amount ito Yes. Bakit in terms of budget ba, sir, yung mahina ang OCD or saan hong aspeto mahina nyo yung absorptive capacity para pagbili? Kasi kailangan may expertise din ito sa pagbili to ensure na sumusunod tayo sa batas. At ano pati yung bibilin? At saka wala kaming procurement office kasi na yun lang gagawin, magpabid. Mag-administer ng bidding at so sino ho nagbibid sa for large amount like involving 400 million. Nasa PITC yan and so wala sa ilalim ninyo? Wala. We fund transfer the amount. So parang hindi nyo controlled yung what would it take para magkaroon kayo na sarili, sir, ninyo na procurement department? We have to lobby for the inclusion of that in our organization.
a separate, yung talagang dedicated, isang opisina dedicated for... Pero kailangan po ba ng legislation pa nun? O ano lang, hindi na. by order lang? Sino ang presidente lang? Pwede na ho? Or... Kasi kailangan may budget yan eh. That's correct, that's correct. Yung pasweldo ng tao. So approval sa DND, sa DND, DBM, and the President. So ito ho ngayon ipinoporma na ninyo? Isa naman yan sa sa nakikita nung predecessor ko at I understand they propose na rin yan. But then we really have to attend to so many concerns like meron kaming increase of plantilla items. So pipilapan muna namin yon. Correct. At nung na-approve yun, meron silang nakita na kakulangan pa, isa na yon. Para ma-improve yung capacity ng OCD sa pag-procure ng items. Kasi maraming ang naiwan na lang dyan sa amin is for procurement up to, although I'm allowed as administrator up to 50 million. Above that, kailangan pasa na. Kailangan hindi na pwede. Hindi na pwede siya. But sir, ang nakikita ho natin ngayon, isa sa mga problema, pag nagkaroon na ng kalamidad, meron na hong pangangailangan na limbawa ng evacuation. Yung mga ini-evacuate, pati yung mga pinaglalagyan sa kanila, and then yung pangangailangan nila pag nandoon na ando kasi we're part of it katulong niyo po kami sa pag-respond dito sa mga ito mula pa ho noon. As a matter of fact, ang atin hong news ay news and rescue kasi tayo so ang mobile ho natin hindi news mobile lang, and ang atin hong mga tao are also trained rescuers. At tayo nagre-respond in times ho ng kalamidad rin, at pagdating na noong mayroon na mga ini-evacuate. Ang problema ho na nakikita din namin, madalas sa mga evacuation centers, kita nyo naman, sapin-sapin, walang maayos din na wala silang facilities, walang pang tubig, walang pang yung kanilang pagkain na maayos kaagad dahil doon sa distribution. Just the same, nakikita natin, water pa lang, nagiging problema na ano ang immediate action po ninyo dito? Dahil alam natin, ngayon, kahit na lang, bagyo, ang dami na i-evacuate. Hindi pa nga bumabagyo, pag bumaha, ililikas na ho yung mga tao. So, yung evacuation centers naman, either nasa eskwelahan, nasa basketball court, yung mga ganyan hong tipo. And kaya ho ako'y nagpagawa din ng ng mobile evacuation center but just the same, alam po namin nasa inyong plano na yan. Ano po ngayon ang kasalukuyan ninyong ginagawa para mas madali ang paglilikas? Before you answer that, sir, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon. Siya po natin, Yusek Ricardo Hala, Director po ng Office of Civil Defense at Executive Director ng NDRRMC. Well, yung tungkulo sa mga paglilikas para mas maging madali. Kasi nga minsan yung mga eskwelahan minsan nahahamper na din yung pasok ng mga bata dahil ginawang evacuation center. Minsan masyado naman silang hindi naman conducive para doon sa mga evacuees dahil nga nakakasakit na marami sa kanila, masyadong siksikan. Ano ho ang ngayon ay nakaplano sa atin dito, sir? Unang-una, kung kailan lilikas, may protocol dyan ang DILG sa kanilang upland listo. No? So alam na ng dapat ng mga local chief executives natin kung paano ipatupad yun. At nagawa naman yan dito sa Marikina last week. So nung tumaas yung tubig sa Marikina River, yes, nakapag-implement sila ng forced evacuation. Talagang delikado na. At I think at 17 meters level ng water level sa Marikina River. Ngayon kung saan lilikas, of course, dapat may na-identify na rin sila ng mga evacuation centers. But at the national level, meron tayong effort ngayon with DPWH in the construction of evacuation centers. Even the DSWD meron din yan. Okay. So hopefully makapag-jumpstart ang DPWH niyan kung ma-finalize na yung plano sa mga evacuation centers. But
I believe it's only mga one evacuation center per region. So, ilulocate na lang Per natin yan. region. Yeah. So are you budget, involved po in identifying the location para sa evacuation center? Yes, yung mga regional directors namin, may marching order na yan to coordinate with their counterparts and as well as LGUs para sa identification ng lugar. Ensure na hindi yan mabaha. Yes. Ay, mas maayos na lugar na hindi naapektuhan palagi. At sa design naman dito sa national, nagkaroon na kami ng meeting. Anong magandang design sa isang evacuation center? So ang last input na lang is it should have a parang clinic so that or isolation room para pagka may nagkasakit doon sa mga evacuees, ma-isolate, hindi kakalat yung Hindi maghawa-hawa. Ito ang coordination niyo with the LGU kasi parang kayo ho ay nagmamanage lang din ito ng on a wider scale. Hindi naman pwedeng kayo lahat yung nandyan. Meron ho ba kayong mga ginagawa ngayon para mas ma-activate natin yung local government? Yung diyan, may mga LGUs volunteering areas for construction of evacuation centers. Ngayon yung collaboration naman ng OCD through our regional directors and with the LGUs, naka-program na yan. So may mga training program yan sila to assist the LGUs. Train the trainers and community-based training, incident command system training. So maraming training program na pinapatupad yung ating mga regional offices. So anong ang inyo ngayong mga projects na bago na ini-introduce sa NDRRMC, sir? Ang isang effort na tinitingnan ko, kasi marami na tayong pinapatupad na na inherit natin, Yes. At nakita ko naman hindi kailangan na baguhin. But isang effort namin is in compliance na rin sa marching order ng Presidente against red tape, Yung proseso naman ng pag-streamline ng proseso ng calamity funds. So medyo sa experience ko diyan nakikita ko na yung inaaksyonan ko mga request for calamity funds to be recommended to the NDRRMC chairman, the Secretary of National Defense, eventually for approval by the President. Nasa may mga request pa dyan ng 2015. Dahil mahaba yung proseso, kailangan may validation dito at the level of regional offices, not only OCD, kundi yung ibang ahensya din, yung DPWH. For the OCD, binabalidate lang naman doon is tutubang na damage yung infrastructure ng isang kalamidad. For the DPWH is validation ng proposal. Wala kaming expertise diyan Yes. So medyo mahaba yan. And then pag-akyat ng validation nila, nagkakaroon din kami ng collaboration with DPWH. So kailangan i-streamline yung process. Huwag naman umabot ng 2 years. Masyado matagal yung ngayon sa mga tao, meron kasi kagaya ng MMDA, may mga efforts sila na nag-iikot sila nung dati nung last administration, like yung mga simulators nila para sa lindol, tapos yung mga kagaya nga nung ginagawa nila na mga parang drill, yung shake drill kung tawagin nila. Ano ang nakikita ninyong mahalaga ngayon na alam ng ating mga kababayan? Kasi with all of these, nakikita naman natin na nagpa-participate naman yung iba, although wala sa puso nung iba yung kanilang participation. Paano nyo nakikitang dapat magkaroon ng awareness ang mga tao talaga with regard to being prepared pagdating ng mga disasters? Yung kailangan talaga dyan yung aggressive information campaign. At meron namang ginagawa na dyan, merong effort ang OCD to complement yung ginagawa naman ng ibang ahensya sa information. DepEd, for example, meron din sila dyan sa OCD, meron na rin meron tayong video dyan, yung tinatawag nilang Project DINA. So, ito ay short clip video
Pwede nilang download doon sa aming website. Makikita nila doon kung ano ang paghahandang dapat gagawin at saka paano intindihin yung bagyo, yung mga different hazards like earthquake. Meron din doong video on ano bang buuin mo na emergency kit. So, and meron ding yung mobile apps na yung Batingaw. Okay. Matagal nang na-develop yan ng OCD. So maraming information doon na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. And we are going to advocate that although last year nagkaroon na ng memorandum to all agencies for adoption ito or for the information campaign itong gamit ng mobile apps. So again, we will reiterate that. So maraming kailangan gagawin para sa aggressive information campaign. At meron din palang yung batas na naipasa ni Congressman Colmenares, yung through text. Meron lang kaming some kinks na inaayos diyan. Mandated yung ating mga telcos to send out messages kapag may parating na hazard, like for example the bagyo. Ito ay area specific, meaning kung saan dadaan, doon magpapadala ng message ang telco. May particular time din. Siyempre, hindi rin nila kakayanin na magpadala ng maraming message. At saka short, lang yan message. Kinakailangan na madaling maintindihan. Hindi natin ulitin yung nangyari na hindi alam yung storm surge. Oh yeah, storm surge. So merong mga issue dyan nung last meeting namin. So paano natin i-craft yung message na madaling maintindihan ng tao? Kasi limited yung message So hopefully maayos namin yan. At meron din issue pala dyan sa pinaparating ng telco. It's about yung readiness ng ating mga cellphone na makatanggap ng message. So I think minsan wala signal hindi lang, merong setting doon sa mga cellphone. Yes, okay. So magpapatulong kami dyan sa National Telecom NTC Commission natin to mandate or to impose on yung cellphone manufacturers natin to automatically preset their cellphone units para ready tumanggap ng mga messages na ganun. So parang mga emergency messages na matatanggap nila. So yung level of preparedness, sir, unahin natin, halimbawa, level of preparedness na nakikita ninyo sa local government, level of preparedness ninyo sa NDRRMC, and level of preparedness ng mga kababayan natin. Kasi parang parang yung iba walang bahala. Yung iba parang gaano ka ba kahanda pag may dumating na ganito? Gaano ba tayo ka-prepared kung halimbawa ang dumating ang the big one? Ano ang naging assessment na kunin nyo dito ngayon? Nasaan na ho tayo? Kasi of course, we have to increase yung level of preparedness natin. Bago pa man ako mag-assume, isa na yan sa naisip ko Yes. Yung preparation natin for the big one. So, yung last shake drill was conducted last June 22. So, nag-observe ako doon. Nagbasa-basa ako about yung preparation natin sa big one. And lately, nag-organize din kami ng RTD, small group discussion involving yung ating mga experts. Like for example, si Director Solidum sa taga MMDA. Nag-stock taking kami kung ano na yung nagawa natin. Because I remember, noong 2004 pa, merong merong pag-aaral yung MMDA, assisted by JICA to prepare for the big one. So maraming mga action items doon. So in that RTD, nagkaroon kami ng stock taking. So marami nang nagawa. Meron ding kailangan gagawin. So as way ahead, ipupurso namin yan. Magkakaroon kami ng follow-up meetings dyan para pag-usapan uli yung paghahanda natin. At isang
lumabas din pala doon, sinasabi natin na kailangan yung ating mga infrastructure ay resilient. Kailangan yung buildings natin ay sumusunod sa building code. Pero ang tinitingnan natin yung sa labas yung gobyerno din pala dapat tumingin din sa pasilidad. Mga building kayo na sa gobyerno na medyo parang hindi compliant. Ano? Yes, pero ano po ang doon, ang hand ng NDRRMC ngayon dyan? Kasi alam natin na meron mga dinatnan na ho ng bagong building code na hindi naman nila basta na i-retrofit yung kanilang mga building to comply with the present building code. And marami na din mga, kumbaga, nahuli na. Kagaya nga, sabi nyo, even government buildings. Ano po ang kamay ng NDRRMC dito? Meron naman, siguro i-trigger na lang natin. Meron kaming naisip dyan, come up with a symposium. Look at the pattern ng business community, ginagawa nila na meron silang, yung iba dyan, merong practices on business continuity. So, magpapaturo siguro kami sa kanila kung paano ba magkaroon ng business continuity din sa ating government offices. Parang future-proof. Ika nga nila, Yes. no? Baka pag dumating yung big one, hindi rin pala kami makapag-operate dahil yung OCD mismo Yun ang nagiba. nag-collapse. So, nakita ba ninyo yung opisina mismo ninyo, building niyo mismo, hindi compliant? Offhand, lang nagtanong-tanong ako kailan ito nagawa. So, but hindi pa kami... Certainly before the building code. Yung bagong building code, di ba? Kaya magre-retrofit. Kailangan din kayo mag-retrofit. Probably darating kami sa ganon. Kaya lang problema natin yung budget. So, marami tayong naisip. Like for example, hindi pumasok kami July 1, di ba? And very short period yung opportunity namin para makapag-input sa budget. So, among these requirements na nakikita natin, we can only be given so much. Hindi nyo ba nakikita na maraming perang nasasayang din sa disaster response dahil hindi tama ang paggamit? Hindi ko pa nakikita dyan, but... Kasi kagaya ng ibang mga nakakaraan, di ba? Minsan, meron nga ako mga nabubulok na din ng mga pagkain, meron na mga iba-ibang mga o kaya ay hindi nagagamit ng tama or wala dun sa punto na yon wala silang gamit, yun namang iba hindi naman pala kailangan. So you're also doing some assessment on this. Sa issue na yan siyempre ang ano ko dyan is yung kung ano lang yung nabasa ko sa media, no? At sa amin naman pinapavalidate ko ngayon ano ba yung dapat namin bibilhin na mga non-food items or family packs. So meron kasi kaming next batch of items na or meron kaming budget for that. At ang marching order ko doon sa opisina is mag-identify kung ano yung mga items na kailangan natin bibilhin, yung magagamit talaga. Kasi sayang naman kung bumili tayo tapos hindi naman useful. So, ako naman hindi ako eksperto dyan, so I leave it to my staff to conduct their own research para makapagbili kami ng mga ayos na mga kagamitan or non-food items na tinatawag natin at i-preposition natin yan sa mga regional offices. Meron kaming initial delivery ngayon for items procured through PSDBN and ongoing yung bidding process with PITC. So ang preparation namin is i-anticipate naman yung warehousing nito. Hindi po pwedeng nasa Metro Manila lang yan, nasa head office. So dapat nasa regional offices yan. Yes, sir. One thing ayaw ng presidente at ang gusto niya ngayon na magawa talaga ay eliminate ang corruption. Siyempre, with that, the marching order, alam niyo ho na kailangan tignan ninyo, dito ba sa aking tanggapan, wala bang dito, namamahay na corruption? Siyempre, inaamoy ninyo yan. Ano ang inyong inaamoy dyan sa inyong ngayon ay pinamumunuan? Ang naabutan ko dyan, for amounts 100,000 and above. Talagang bidding yan. Okay. So, ang problema naman, buwabagal yung namin, yung accomplishment rate namin ng aming project. Kasi
siguro ano rin, yung expertise naman ng aming mga tao to administer the bidding. Kasi hindi naman ito, mga civil defense officers ito eh. Yes. So kailangan na siguro nasa learning process din sila in doing the bidding process. So, yun ang nakikita ko dahil sa public bidding process in accordance with RA 9184, mabagal yung aming accomplishment rate. But then, wala namang perfecto din na sistema siguro. Pero meron ho bang nakakapasok na corruption because of this? Wala pa naman akong nakikita. Sa mga nagbigay sa inyo ng information in the past, wala ba hong sinabi sa inyo, Sir, ito isang babantayan ninyo dito dahil dito may pera. Meron ditong gumagawa ng pera, meron ditong tumatanggap, meron ditong ganito. Well, may mga informations sa mga previous years pa, no? So, but not so much. Nothing in the immediate past. So nothing to worry with regard to corruption issues sa inyo pong pinamumunuan ngayon, sir? Well, sabi ko nga, wala namang sistemang perfecto. Kung meron man siguro, baka maliliit na barya-barya. Hindi ganun ka lalaki pa at ganun ka significant. Yes, so, ano ho ngayon ang inyong gustong isulong naman with regard to legislation? Is there anything that you think will help yung pong ating disaster preparedness? Kung merong legislation na magagawa, meron ba kayong ilalabi na ganito? Merong si Congressman Salcedo nag-sponsor na ng sa amendment ng RA 10121. So isa yan sa action item kasi namin to submit the proposed amendments to RA 10121. Ito yung batas creating the National Disaster Risk Reduction Management Council at saka yung framework natin which is holistic, from mitigation to recovery and reconstruction. So nasa nasa final stage kami ng effort namin so that we will be able to have the proposal approved at the level of the council, and then hopefully once ma-submit na rin namin to the Legislative Oversight Committee. Medyo naunahan kami ni Congressman Salcedo. Meron na siyang pinasok as... But do you think yung pinasok ko niya ay hitting the nail on the head? Yeah, I believe so. May kopya kami nung okay. So andun ho sa pinasok niya, ano gusto niyong madagdag kung meron man po? Or gusto niyong mabago? Hindi ko pa masyadong nabasa yun But offhand, ang proposal niya is to create a separate agency which we will call NDRIMA or National Disaster Risk Reduction Management Agency. Kasi nakikita niya na medyo mas mabilis kung separate agency ito under the President. Under the Office of the President. Yeah. Pati doon sa pagbabudget, medyo meron ding mas magiging mabilis din. Para separate department. Ano sir ang inyong magiging barometer ngayon para masabi ninyo na nasa right track kayo at nagiging successful kayo sa pamumuno ninyo sa NDRRMC? Ano ang inyong gagamitin barometro sa sarili ninyo? Well, pagka tama yung ginagawa doon sa baba, ibig sabihin, nasusuportahan namin yung aming mga regional offices, nakapag-deliver sila. And hindi lang yun, yung mga LGUs, tama yung kanilang ginagawa, na-strengthen natin sila. And overall tama yung reaksyon sa baba. Kasi no amount kung anong ginagawa namin dito pero hindi nag-cascade yan into a good result sa baba. So marami tayong effort na kailangan gagawin dyan. You think sapat ho yung inyong monitoring center at inyong command center para talagang, kasi national ho ito na tinitignan ninyo. So parang kumbaga sa counter-terrorist unit meron kayong isang lugar wherein namomonitor ninyo yung kalagayan sa buong bansa.
sa tingin ho ba ninyo, sapat ang inyong kagamitan doon sa inyong command center at doon sa inyong monitoring center? Sa ngayon, we're making do with what we have. We have an old operation center, but with enough equipment, monitoring screens. You need an upgrade. But we are undergoing an upgrade. Meron kaming ongoing construction of operation center. So, kailan po ang completion niyang upgrade niya, sir? For the building lang, it will the target of DPWH, because it's the DPWH that constructed this for us. The target is first week of January. Of next year na. Yes. Pero ano ho ang magiging advantage nito sa inyong trabaho kung ma-complete na po ito? Once completed, mas maganda yung mas malawak yung operation center. Dahil doon sa existing ngayon, siksikan kami doon pagka lalo pagka nag-red alert, because we are having reinforcement of people from other agencies pagka red alert. So during white alert, the operation center is manned by OCD people. Ano ho bang latest technology ginagamit ninyo ngayon for monitoring? Meron ba kayong inintroduce na mga bagong teknolohiya para sa pag-monitor ng disaster? Yun yung mga technology na provided ng ating DOST. So may access lang kami. Like for example, Project NOAA, we can access that. Meron ding inintroduce yung P-Bolts ngayon, which all of us can access. Makikita mo doon kung gaano kalayo yung bahay sa fault line. Sa fault line. That's what they call P-Bolts fault finder. Meron din dyan sa OPSE namin, yung kasi accessible naman ito online So, makikita namin sa screen kung nasaan yung LPA, saan na-develop yung LPA, saan ang projection niya in a few days. Integration, sir, sa education, para po sa preparedness, ano ho ang inyong hakbang dito? Kasi hindi ho ba maganda na sa mga kabataan ay maisama na doon sa kanilang awareness itong lahat ng mga dapat na preparedness na gawin? Yung OCD naman is provides the secretariat to the council. So maraming effort ng council. The council is composed of 44 members. So yung mga ganyan yan ay better undertaken by the concerned agencies. So within the mechanism ng council. So ang sinasabi na the OCD provides leadership in the administration of disaster risk reduction management. So, but council nga, maraming involved. Like for example, we have 4 thematic areas na tinitingnan and attended to specifically by a specific agency or department. Like for example, mitigation and prevention, it's DOST. So preparedness, it's DILG, response, DSWD. And rehabilitation, it's with NEDA. So maraming kailangan gagawin. We hope to institutionalize meetings within those thematic areas. And yung concern na yan should be undertaken doon sa specific na thematic area. So siguro nasa preparedness yan or nasa mitigation. So kasi represented naman lahat ng agencies doon sa thematic areas. So yun ang nakikita ko, so that anything that these thematic areas would like to be approved at the level of the council, i-elevate nila. So during the conduct of full council meeting, yun ang pag-uusapan, something that emanated from these thematic areas, not from OCD.
Okay. Sir, your final words para po sa ating mga tagapanood. So, it's my honor again to be here, Daniel. Sa ating mga kababayan ay ang OCD po ay nandyan, handang tumulong sa inyo. Ito namang adhikaing disaster risk reduction and management ay responsibilidad dating lahat. So, lahat dapat ay tumulong. At nakikita ko nga, marami natin rin talagang tumutulong. So, dapat paigtingin pa natin yung ating pagtutulungan. Thank you so much, sir, for being with us. Maraming salamat. Office of the Civil Defense Director and Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council under Secretary Ricardo Halad. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.